Mga kaibigan dito sa aking klinika, tuwing panahon ng mas malamig na klima, nakakakita ako ng mga pasyenteng lubos kong ikinalulungkot. Marami sa kanila ang mukhang malusog sa labas, ngunit sa katotohanan ay may daladalang parang isang ticking time bomb sa kanilang katawan. Sigurado akong marami sa inyo ang makaka-relate sa kwento ni Lola Adela Cruz, isang 70 anyos na ginang na ibabahagi ko ngayon. Si Lola Adela ay kilalang-kilala sa kanilang lugar bilang isang taong napakalinis sa katawan. Buong buhay niya naniniwala siyang ang pagbabad sa mainit na tubig araw-araw ay ang tanging paraan para maibsan ang pagod at hindi siya makatulog nang hindi kinukuskus ng maigi ang kanyang balat. Ngunit noong nakaraang buwan, habang papalabas na siya sa banyo matapos ang kanyang nakagawi ang paliligo, bigla na lang nagdilim ang kanyang paningin at bumagsak siya sa sahig. Mabuti na lang at narinig ng kanyang manugang ang kalabog at agad na tumawag ng ambulansya. Kung nag-iisa lang siya noon, marahil ay hindi na namin muling nakita si Lola. Pagdating sa ospital, labis ang hinanakit ni Lola at sinabing, "Ginawa ko lang naman ang paliligo na kinasanayan ko buong buhay ko, bakit nangyari ito sa akin?" Ngunit iyon ay isang mapanganib na maling akala. Ang resulta ng mga pagsusuri ay nagpakita na hindi iyon simpleng pagkahilo lamang. Ito ay sintomas ng heat shock dahil sa biglaang pagbabago ng temperatura at ang kanyang balat ay nasa bingit na ng malalang pamamaga na tinatawag na cellulitis. Ang mga nakasanayan niyang gawi sa paliligo ang unti-unting pumipiga sa kanyang puso, bumabara sa mga ugat sa kanyang utak at tumutunaw sa proteksyon ng kanyang balat. Huwag ninyong isiping hindi ito maaring mangyari sa inyo. Ayon sa datos mula sa mga consumer agency sa Pilipinas, ang banyo ang lugar kung saan pinakamadalas nangyayari ang mga aksidente sa mga nakatatanda. Sa Japan, kung saan tanyag ang kanilang kultura, ng paliligo ang bilang ng namamatay dahil sa heat shock ay 5 beses na mas mataas kaysa sa mga namamatay sa aksidente sa trapiko. Ganyan kapanganib ang banyo lalo na sa panahon ng mas malamig na klima. Kung papasok ka ng walang pag-iingat, maaari itong maging sanhi ng iyong buhay. Kaya bilang isang doktor si Doc Nathan Gutierrez, buong puso akong nananawagan. Kung kayo ay 75 taong gulang na o higit pa, pakiusap itigil na ang 5 gawi na ito. Ang mga nakasanayan na inakala ng lahat na mabuti ay ang siyang tunay na sanhi ng pagputok ng mga ugat sa dugo at pagkabali ng mga buto. Ngayon, ilalantad ko ng isa-isa ang 5 mapanganib na gawi sa paliligo na nagdala kay Lola Adela Cruz sa bingit ng kamatayan. Mula sa temperatura ng banyo, pagkuskos ng balat hanggang sa paliligo pagkatapos kumain, malinaw kong ipapaliwanag ang mga nakakagulat na katotohanan na hindi natin alam at ang mga alituntuning pangkaligtasan na dapat nating gawin agad. Ito ay hindi lamang simpleng impormasyon kundi mga alituntunin para mabuhay ng malusog sa nalalabing bahagi ng ating buhay. Bago tayo magsimula sa ating talakayan, kung inaasahan ninyong magiging makabuluhan ang ating paksa ngayon, mangyaring pindutin ang like button. Ang inyong suporta ay malaking tulong sa akin para makagawa pa ng mas magagandang video. Ngayon, simulan na natin ang talagang mahalagang bahagi. Ihanda ang inyong papel at panulat o maghanda na screenshot ang inyong telepono. Ang 3 prinsipyo na sasabihin ko ngayon ay mga survival rules na dapat ninyong mahigpit na sundin kahit pasabihin ng doktor sa ospital na okay lang, lalo na kung kayo ay 50 taong gulang na. Ito ay hindi lamang tungkol sa pangangalaga sa kalusugan, kundi isang paraan upang maiwasan ang panganib na nagbabanta sa ating buhay. Una, wag na wag maghuhubad ng damit hanggat hindi pa umiinit ang hangin sa loob ng banyo. Ang pagpasok sa malamig na banyo ng walang pampainit ay katulad ng paglalaro ng Russian roulette gamit ang sarili mong mga ugat sa dugo. Tinanong ko si Lola Adela kung bakit hindi niya muna pinainit ang banyo noong araw na yon. Ang sagot niya, "Mabilis namang umiinit kapag binuksan ang mainit na tubig, bakit pa ako mag-aaksaya ng kuryente para painitin ito ng mas maaga?" Ang kaisipang ito ang unang dahilan kung bakit siya bumagsak
Ang ating mga ugat sa dugo ay napakasensitibo sa temperatura. Mula sa mainit na sala pagpasok sa malamig na banyo at paghuhubad ng damit ang mga ugat ay biglang maninikip dahil sa gulat sa malamig na hangin. Sa sandaling iyon, biglang tataas ang presyon ng dugo. Pagkatapos kapag pumasok ka sa mainit na tubig, bigla namang lalawak ang mga ugat na magiging sanhi ng bigla ang pagbaba ng presyon. Pagkatapos maligo at paglabas muli sa malamig na palitan ng damit, muling tataas ng husto ang presyon. Ang ganitong pabago-bagong presyon ng dugo na parang roller coaster sa loob ng maikling panahon ay tinatawag na heat shock. Kung hindi ito makayanan ng mga ugat sa utak at puso, maaari itong magdulot ng stroke o atake sa puso. Sa katunayan, mahigit kalahati ng mga kaso ng pagkamatay sa banyo tuwing mas malamig na panahon ay dahil sa heat shock. Kaya nakikiusap ako. Bago maligo, painitin muna ang banyo nang hindi bababa sa 20 minuto gamit ang heater o sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng mainit na shower hanggang sa maging kasing init ito ng inyong sala bago pumasok. Pangalawa, huwag na huwag maliligo sa loob ng 1 oras pagkatapos kumain. Ang paliligo agad pagkatapos kumain ay parang panandali ang pagtanggal ng iyong oxygen mask. Ganon din ang ginawa ni Lola Adela. Pagkatapos ng masaganang hapunan, dumiretso agad siya sa banyo para daw matunawan. Ngunit iyon ang naging mitsa ng problema. Kapag kumakain tayo, ang ating tiyan ay nagsisimulang gumalaw ng husto para tunawin ang pagkain. Sa oras na ito, ang dugo sa ating katawan ay nagtutuon sa bahagi ng tiyan. Lalo na sa mga may edad na hindi na kasing ganda ng dati, ang sirkulasyon ng dugo at kapag ang dugo ay napunta lahat sa tiyan, nagkukulang ang dugo na dapat sanang umakyat sa utak. Ito ay tinatawag na postprandial hypotension o pagbaba ng presyon pagkatapos kumain. Ngayon, ano sa tingin ninyo ang mangyayari kung sa ganitong estado ay ibababad pa ninyo ang inyong katawan sa mainit na tubig dahil tumataas ang temperatura ng katawan, ang mga ugat sa balat ay bumubukas para maglabas ng init kaya't ang dugo ay dumadaloy rin papunta sa balat. Ang tiyan ay humihingi ng dugo, ang balat ay humihingi rin ng dugo, kaya ang pinakamahalagang bahagi, ang utak, ay hindi nakakatanggap ng sapat na supply ng dugo at nagkukulang sa oxygen. Ito ang dahilan kung bakit nakakaramdam ng pagkahilo at pagdidilim ng paningin. Lalo na sa mga umiinom ng gamot para sa high blood o diabetes, mas mapanganib ito dahil humihina na ang kakayahan ng kanilang mga ugat na mag-adjust. Kung katatapos ninyong kumain, maghintay muna ng kahit 1 oras bago pumasok sa banyo. Pangatlo, kapag aalis sa bathtub o sa timba, dahan-dahang tumayo sa 3 hakbang. Ang biglaang pagtayo ang pangunahing sanhi ng mga aksidente sa pagkahulog. Ang kritikal na sandali kung kailan bumagsak si Lola Adela ay noong sinusubukan niyang tumayo mula sa kanyang pagkakababad. Kapag nakaupo ka sa mainit na tubig ng higit sa 17 minuto, ang mga ugat sa dugo ay lumalawak at bumababa na ang presyon. Bukod pa rito, habang nasa tubig, ang presyon ng tubig ay pumipiga sa mga ugat sa binti at sa sandaling tumayo ka, nawawala ang presyon na yon at ang dugo ay biglang bumababa papunta sa mga binti dahil sa gravity. Ang puso ay kailangang mag-pump ng dugo pataas sa utak, ngunit hindi ito nagagawa ng maayos. Ito ay tinatawag na orthostatic hypotension. Ang mga mas bata ay mabilis na nakakabawi, ngunit ang mga nakatatanda ay nawawala ng balanse at natutumba sa sandaling ito. Ang sahig ng banyo ay gawa sa matigas na tiles kaya't napakadelikado kung mauntog ang ulo. Kaya simula ngayon gawin ito. Hakbang 1, bago lumabas sa tubig, huminga ng malalim sa loob ng 10 segundo. Hakbang 2, umupo sa gilid ng bathtub o lumuhod at maghintay muli ng 10 segundo para bigyan ng katawan ng oras na masanay sa gravity. Hakbang 3. Tiyaking hindi ka nahihilo pagkatapos ay kumapit sa hawakan o sa pader at dahan-dahang tumayo. Ang 30 segundong paghihintay na ito ang magpoprotekta sa inyong utak at sa inyong mga buto sa balakang. Ngayon, ang 3 bagay na nabanggit ko, pagpainit sa banyo, paghihintay ng 1 oras pagkatapos kumain, at ang 3 hakbang na pagtayo. Kapag sinunod ninyo ang 3 ito, mahigit 90% ng biglaang pagbagsak sa banyo ay maiiwasan.
Habang pinapakinggan ninyo ito, nag-aalala ba kayo para sa inyong mga magulang o sa inyong biyenan na nasa probinsya, ligtas kaya sila sa kanilang paliligo? Kung gayon, huwag mag-atubiling i-share ang video na ito sa inyong family group chat. Ang inyong maliit na pag-aalala at pag-share ang pinakamabisang insurance para maprotektahan ang buhay ng inyong mga mahal sa buhay. Kung ang mga naunang nabanggit ay panangga para protektahan ang buhay, ang dalawang susunod na sasabihin ko ay lunas para makaiwas kayo sa walang katapusang pangangati at pamamaga na nagpapahirap sa inyong pagtanda. Para sa mga nagsasabing kailangan ko pa ring maghilod para gumaan ang pakiramdam o kailangan kong maligo araw-araw, pakinggan ninyong mabuti ang sasabihin ko. Ikaapat, itapon na ngayon din ang inyong panghilod na tuwalya sa basurahan. Ang paghihilod ay hindi paglilinis ng dumi sa balat, kundi isang uri ng pananakit sa sarili kung saan pilit ninyong tinatanggal ang pinakalabas na proteksyon ng ating katawan, ang ating skin barrier o dead skin cells. Noong dumating si Lola Adela sa emergency room, nagulat ako nang makita ko ang kanyang mga binti. Ang balat sa kanyang mga binti ay bitak-bitak na parang tuyong lupa at may mga langib sa iba't ibang bahagi. Sabi ni Lola, kinakamot daw niya ito dahil makati kapag hindi siya naghihilod, ngunit kabaligtaran pala ang nangyayari. Mas lalo siyang nangangati dahil nasira ang kanyang balat dahil sa paghihilod. Ang inaakala ninyong libag na parang hibla ng pansit na natatanggal ay hindi talaga maruming dumi. Ito ay isang napakahusay na proteksyong gawa sa protina na pumipigil sa pagkawala ng tubig sa ating balat at humaharang sa pagpasok ng mga mikrobyo mula sa labas. Kapag tinanggal ninyo ito gamit ang magaspang na tuwalya ang inyong balat, ay parang hinubaran. Dahil dito nagiging sensitibo ito kahit sa kaunting iritasyon lamang na nagdudulot ng matinding pangangati. Kapag makati, kinakamot at kapag kinamot, nagsusugat. Ang mas nakakatakot ay ang pagpasok ng mikrobyo sa mga sugat na iyon. Narinig na ba ninyo ang sakit na cellulitis sa mga matatanda? Ito ay isang kondisyon kung saan ang mikrobyo ay pumapasok sa mas malalim na bahagi ng balat na nagiging sanhi ng pamumula-pamamaga at mataas na lagnat. Kung malala, maaari itong mauwi sa sepsis at pagkamatay. Si Lola Adela ay mayroon ng impeksyon na kumakalat sa pamamagitan ng mga sugat sa kanyang binti. Ang paghihilod na ginawa niya para maging malinis ay siya pa palang nagbukas ng pinto para sa mga mikrobyo. Pakiusap po, wag na kayong gumamit ng panghilod na tuwalya. Ang paggamit ng malambot na kamay at sabon para dahan-dahang kuskusin ang katawan ay sapat na para malinis. Ikalima, limitahan ang paliligo ng buong katawan sa 2 o 3 beses lamang sa isang linggo. Ang araw-araw na pagsasabon sa buong katawan ay parang pagpiga sa huling patak ng natural na langis ng inyong balat. Maraming nakatatanda ang nag-aakala na kailangan nilang maligo araw-araw dahil baka mangamoy sila habang tumatanda. Ngunit sa medikal na pananaw ito ay isang maling paniniwala. Ang ating balat ay natural na gumagawa ng langis para protektahan ito. Ngunit pagsapit ng 65 taong gulang, natutuyo na ang mga oil glands na ito. Ang produksyon nito ay hindi man lang umaabot sa kalahati kumpara noong tayo ay 20 taong gulang. Kung kulang na nga sa langis, ano pa kaya ang mangyayari kung araw-araw itong sasabunin ng alkaline na sabon sa mainit na tubig, ang natitirang manipis na oil barrier ay tuluyang matatanggal. Ang inireseta ko kay Lola Adela ay hindi mamahaling gamot. Ito ay ang pagbabawas sa dalas ng kanyang paliligo. Para sa balat niya, mas mahalaga ng 100 beses ang pagpigil sa pagkatuyo kaysa sa pag-aalis ng dumi. Ang mga bahaging madalas pagpawisan tulad ng kilikili-singit at paa ang dapat lang linisin araw-araw. Ang paliligo ng buong katawan ay sapat na kung gagawin lamang tuwing 2 o 3 araw at wala itong magiging problema sa kalinisan. Sa katunayan, mas makakabuti pa ito sa inyong immune system dahil mapoprotektahan nito ang mga mabubuting bakterya na nabubuhay sa inyong balat. Panghuli, isang espesyal at mahigpit na babala para sa mga may diabetes.
Kapag tinitingnan ang temperatura ng tubig, huwag na huwag gagamitin ang inyong mga paa. Gumamit ng siko o ng thermometer. Ang mga taong matagal nang may diabetes ay namamanhid na ang mga nerve sa dulo ng kanilang katawan. Lalo na ang pakiramdam sa paa ay humihina kaya't madalas kahit nakababad na sa kumukulong tubig, ang pakiramdam nila ay maligamgam lamang. Ito ay maaaring magdulot ng malubhang pagkapaso. Ang problema, ang mga pasyenteng may diabetes ay mahina ang sirkulasyon ng dugo, kaya't ang mga sugat mula sa paso ay hindi madaling gumaling. Maaaring magsimula ito sa maliit na paltos, ngunit sa huli ay maaaring mabulok ang paa at kailanganin itong putulin. Hindi ako nananakot. Ito ay mga kaso na madalas naming nakikita sa ospital. Kung kayo ay may diabetes, huwag kailanman magtiwala sa pakiramdam ng inyong mga paa. Tiyaking tingnan ang temperatura gamit ang mata o magpatulong sa isang kapamilya. Ngayon, natalakay na natin ang pag-iwas sa paghihilod, pagbabawas sa dalas ng paliligo, at ang mga paalala sa pagsuri ng temperatura para sa mga pasyenteng may diabetes. Kung naging kapaki-pakinabang ang nilalaman ngayon, mangyaring pindutin ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa araw na makamit ninyo ang malusog na pamumuhay, ako ang magiging doktor ninyo na laging mangungulit para sa inyong kalusugan dito sa Alaga sa Katawan. Ngayon, sasagutin ko ang tanong na marahil ay pinaka-inaabangan ninyo. Paano ba dapat maligo? Paano ko aayusin ang aking pang-araw-araw na gawain? Ibabahagi ko sa inyo ang ligtas na oras ng paliligo na ibinigay ko kay Lola Adela bilang regalo sa kanyang paglabas ng ospital. Sundin nyo lang ito. Una, para madaling tandaan, isaisip ang 3,003 rule. Ang unang 3 ay 3 beses sa isang linggo o mas kaunti pa. Maligo ng buong katawan nang hindi hihigit sa 3 beses. Ang pangalawang 3 ay 38 degrees Celsius ang temperatura ng tubig. Hindi dapat sobrang init, bahagyang mas mataas lang sa temperatura ng katawan. Ang pangatlong 3 ay ang 30 minutong golden time para sa paglalagay ng moisturizer. Pagkalabas ng banyo, maglagay agad ng lotion sa loob ng 3 minuto. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang aktwal na gabi ng paliligo ni Lola Adela. Pinili niya ang Lunes, Miyerkules at Biyernes bilang kanyang mga araw ng paliligo. Pagsapit ng alas 7 ng gabi, ang una niyang ginagawa ay ang pagbukas ng heater sa banyo. Kung walang heater, buksan ang mainit na tubig sa shower hanggang sa mag-steam ang loob ng banyo. Habang umiinit ang hangin sa loob ng 20 minuto, dahan-dahang umiinom si Lola ng isang basong maligamgam na tubig sa sala. Ang pag-inom ng tubig bago maligo ay nakakatulong maiwasan ang paglapot ng dugo at pamumuo nito. 7:20 ng gabi pagpasok niya sa banyo bago maghubad, nararamdaman muna niya ang hangin. Kung hindi na malamig, saka pa lang siya naghuhubad. At hindi siya agad pumapasok sa tubig. Binabasa niya muna ang kanyang mga paa gamit ang shower. Sinasimulan niya sa bahaging pinakamalayo sa puso para bigyan ng senyales ang puso na hindi ito mabibigla. Bago pumasok sa tubig, tinitiyak niyang sinusuri ang temperatura gamit ang kanyang siko. Ang pakiramdam na mainit-init ay sapat na hindi kailangang nakakapaso. Sa loob ng tubig hanggang dibdib lamang ang kanyang ibinababad, isang half body bath sa loob lamang ng 10 minuto. Kung buong katawan ang nakababad, naiipit ang puso dahil sa presyon ng tubig at nahihirapan ito. Sa paglilinis, gumagamit siya ng maraming bula ng sabon at dahan-dahang kinukuskos ang kilikili singit at pagitan ng mga daliri sa paa. Ang kanyang mga braso at binte ay hinahayaan lang niyang banlawan ng umaagos na tubig. Sapat na iyon. Panghuli sa paglabas, sinusunod niya ang 3 hakbang na paraan na natutunan natin at sa pagpapatuyo ng katawan, tinatapik-tapik lang niya ang tuwalya. At bago pa man buksan ang pinto ng banyo, naglalagay na siya agad ng moisturizer sa loob pa rin ng banyo. Ito ay para malak ang moisture sa balat bago pa ito mawala. Ito ang sikreto kung paano na ibalik ni Lola Adela ang kanyang makinis na balat. Ngayon sasagutin ko ang 3 nakakailang na tanong na madalas itanong ng mga nakatatanda sa aking klinika. Unang tanong, Dok, nag-aalala ako baka pandirian ako ng manugang ko dahil sa amoy matanda. Okay lang ba na hindi ako maligo araw-araw? Ito ay isang napakakaraniwang alalahanin. Ngunit mga kaibigan, ang tinatawag na amoy matanda ay hindi amoy pawis.
Ito ay dahil sa isang substance na tinatawag na hexinal at hindi ito nawawala sa pamamagitan ng pagkuskus ng balat. Sa katunayan, mas lumalala pa ito kapag natutuyo ang balat. Para maalis ang amoy, hindi araw-araw na paliligo ang solusyon, kundi ang araw-araw na pagpapalit ng damit panloob at madalas na pagpapapasok ng sariwang hangin sa silid. Ang paglilinis sa mga bahaging pinagpapawisan tulad ng kilikili at singit araw-araw gamit ang tubig ay higit pa sa sapat. Kaya huwag ninyong sirain ang inyong balat dahil lang sa pag-aalala sa amoy. Pangalawang tanong, masyadong mahal ang mga moisturizer. Ano po ba ang dapat kong gamitin? Hindi ninyo kailangang bumili ng mamahaling cosmetics. Sapat na ang mga malalaking bote ng body lotion na nabibili sa botika o supermarket. Tingnan ninyo ang listahan ng sangkap at hanapin ang mga tulad ng ceramide o panthenol. Pwede ring haluan ng murang Vaseline. Mas mabuti ng 100,000 beses para sa balat ang bumili ng mura at gamitin ito ng sagana at madalas kaysa bumili ng mahal at tipirin ito. Si Lola Adela ay gumagamit lang ng isang malaking bote ng lotion na nagkakahalaga ng humigit kumulang 200 pesos at ginagamit niya ito ng walang pagtitipid. Pangatlong tanong, nakatira po akong mag-isa. Paano kung matumba ako habang naliligo, sino ang sasagip sa akin? Ito ang pinakamakatotohanang alalahanin. Kung kayo ay nakatirang mag-isa, siguraduhing sundin ang 3 bagay na ito. Una, wag na wag ilak ang pinto ng banyo. Pangalawa, ilagay ang inyong cellphone sa loob ng isang plastic bag at iwan ito sa loob ng banyo o malapit sa pinto. Pangatlo, bago maligo, tawagan ang inyong anak o isang malapit na kaibigan at sabihing, maliligo na ako. Kahit pabiro sabihin ninyong, kung wala akong tawag, pagkatapos ng 30 minuto, tumawag na kayo ng tulong. Ang maliit na gawin na ito ang maaaring magligtas sa inyo sa oras ng pangangailangan. Mga kaibigan, alam kong ang routine na ito ay maaaring tila nakakapagod at abala sa simula. Ang pag-inom ng tubig, pagpapainit ng banyo, dahan-dahang pagtayo. Ngunit subukan ninyo ito kahit 1 linggo lang. Noong una sinabi ni Lola Adela na para itong OA, ngunit ngayon dahil sa gawin na ito nawala ang kanyang pangangati at nakakatulog na siya ng mahimbing. Kaya simula ngayon mangako tayo sa isa't isa, maliligo ako ng ligtas at mamumuhay ng malusog. Para sa mga gagawa nito agad i-type ang salitang isasagawa ko sa comment section. Titingnan ko ang inyong matibay na desisyon at susuportahan ko kayo. Sana sa pagbabasa ng mga komento ng iba, maramdaman ninyo na, hindi lang pala ako ang nagsisikap at magbigayan tayo ng lakas sa isa't isa. Mga kaibigan, dahil sa dami ng impormasyon ngayon, baka medyo nalilito kayo. Kaya't lalagumin ko ito sa loob lamang ng 1 minuto para maayos itong manatili sa inyong isipan. Ito ang mga bagay na dapat ninyong tandaan at isagawa. Una, alisin ang pagkakaiba ng temperatura sa pagitan ng banyo at sala. 20 minuto bago maligo, siguraduhing painitin ang banyo. At sa paglabas mula sa tubig, dahan-dahang tumayo sa 3 hakbang para maiwasan ang orthostatic hypotension. Pangalawa, huwag maligo agad pagkatapos kumain. Maghintay ng hindi bababa sa 1 oras pagkatapos kumain bago pumasok sa banyo upang hindi magkulang ang dugo na papunta sa utak at puso. Pangatlo, pakiusap, huwag na kayong maghilod. Itapon ang magaspang na tuwalya at limitahan ang paliligo ng buong katawan sa 2 o 3 beses sa 1 linggo. Sa pagsunod pa lang dito, makakalaya na kayo sa walang katapusang pangangati at pamamaga ng balat. Pangapat, kung kayo ay may diabetes, huwag na huwag suriin ang temperatura ng tubig gamit ang inyong paa. Gamitin ang inyong mga mata o magpatulong sa isang kapamilya. At panghuli, ugaliing maglagay ng moisturizer sa loob ng 3 minuto pagkatapos maligo. Ang murang lotion ay pinapahid ng sagana ang pinakamahusay na gamot para protektahan ang inyong balat, hindi ang mamahaling cosmetics. Kamusta na kaya si Lola Adela ngayon? Kamakailan lang ay bumalik siya para sa kanyang regular na check-up at hindi ninyo maiisip kung gaano kaganda ang kanyang kutis. Dati palagi siyang mukhang pagod dahil hindi siya makatulog sa gabi sa kakakamot, ngunit ngayon ipinagmamalaki niyang nakakatulog na siya ng mahimbing hanggang umaga.
At kapag pumupunta siya sa senior citizen center siya na ang nagiging health advocate, sinasabihan ng kanyang mga kaibigan na huwag kayong maghihilod at huwag maligo agad pagkatapos kumain. Naaalala ko pa ang sinabi niya habang hawak ang aking kamay. Dok, kung nalaman ko lang ito noon, hindi sana ako nagdusa ng ganito. Pero napakalaking pasasalamat ko na nalaman ko ito ngayon. Ngayon, ang oras ng paliligo ay hindi na nakakatakot para sa akin. Ito ay isang tunay na nakakaginhawa at masayang sandali. Mga kaibigan, ng paliligo ay dapat isang komportableng pahinga na naglilinis ng ating katawan at nag-aalis ng pagod sa buong araw. Hindi ito dapat maging isang mapanganib na oras kung saan isinusugal natin ang ating buhay. Ang mga bagay na paulit-ulit kong idiniin ngayon ay hindi lamang simpleng sermon para baguhin ang inyong paraan ng paliligo. Ito ay ang pinakamababang antas ng safety measure para makasama ninyo ng mas matagal ang inyong mga mahal sa buhay ng malusog at masaya. Kayong nanonood ng video na ito ngayon tulad ni Lola Adela ay kayang-kaya ring baguhin ang inyong gawi tungo sa isang malusog at ligtas na paliligo. Simula ngayon, itapon na ang inyong panghilod at suriin ang temperatura ng inyong banyo. Mayroon ba kayong mga kaibigan o magulang na matigas ang ulo at naniniwala pa rin na ang pagbabad sa sobrang init na tubig at paghihilod ang susi sa kalusugan, sa halip na paulit-ulit silang pagsabihan, mas epektibo kung ibabahagi ninyo ang video na ito. Ang isang simpleng pag-click sa share button ay maaring maging kritikal na hakbang para mailigtas ang buhay ng isang mahalagang tao. Patuloy akong magiging inyong gabay sa kalusugan, tumutulong sa inyo na mas madalas kayong mapunta sa parke kasama ang inyong mga kaibigan kaysa sa ospital. Pakiusap, huwag kayong magkakasakit at mabuhay kayo ng matagal at malusog